Sa Shuanglong City makikita dito ang isang malaking building na inakyat na ng maraming bilang ng mga zombie at sa harapan ng kalsada nito ay nakagapang ang ibang mga zombie upang kanilang pasukin ang loob ng building, at makikita din dito ang isang lobo at zombie na wala ng buhay. Ang may kagagawan pala nito ay sila Ji Shengyou at si Sheng Liang na gumamit ng innate skill invisibility upang hindi sila makita nitong mga zombie na nakakalat sa buong lugar. At nasabi na lang ni Ji Shengyou na matapos raw ng 6 na buwan ng paglalakbay at dumaan sa hindi mabilang ng mga pagdurusa ay sa wakas dumating na sila dito sa lungsod ng Shuanglong, medyo hindi na raw sila malayo sa lungsod ng Donghu kung saan nandoon ang tao na immortal, kinakailangan na raw nilang magmadali. Iniisip naman ni Sheng Liang na dito raw sa loob ng lungsod ay mayroong isang level 4 na zombie at 9 na level 3 na mga zombie at marami pang ibang mga mababang antas na mga zombie. Ang level 4 na zombie ay isang bihirang zombie mother, kinakailangan nilang mag-ingat dito. Batay sa kanyang kalkulasyon 72% na pagkakataon na kanilang mapatay ang mother zombie at 25% na magiging tabla ang kanilang laban at 3% na sila ay mamamatay laban sa mother zombie. Tanong pa niya kay Ji Shengyou na kung sigurado na raw ba siya na ito ang kanyang pangregalo sa tao na immortal, na agad naman na pinasangayunan ni Ji Shengyou dahil ang level 4 na core ay karapat-dapat na maging regalo sa tao na immortal. Kung magbibigay raw sila ng mas mababa pa dito ay baka hindi lang niya sila pansinin. Nang papaalis na si Ji Shengyou upang kanyang puntahan ang kinaroroonan ng level 4 mother zombie ay sinaad sa kanya ni Sheng Liang na siya na raw ang bahala sa mga mababang antas na mga zombie, at sa tingin din niya sa mother zombie ay makakalikha ito ng 100 na zombie sa loob lang ng 20 na minuto. Habang tumatakbo si Ji Shengyou ay bahagya siyang napatigil dahil mayroon siyang nakita sa kanilang itaas na hindi niya inaasahan. Ang kanya palang nakita sa itaas ay ang ating bida na lumilipad sakay sa kanyang espada. Tanong pa ni Sheng Liang kay Ji Shengyou na kung ang immortal daw ba ang kanilang nakikita ngayon na lumilipad, sagot naman sa kanya ni Ji Shengyou na kung bakit raw siya nandito sa ganitong lugar. Samantalang makikita naman ang ating bida na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata upang kanyang gamitin ang kanyang spiritual sense. Matapos niyang gamitin ang kanyang spiritual sense ay buong-buo na niyang nakikita ang kanyang buong paligid maging ang nasa loob ng mga building. Nasabi na lang ni Chu Zuan ang kanya nang nakita ang buong sulok ng lugar ay hindi raw niya inaasahan na ang hugis raw nitong building ay hindi pangkaraniwan, dahil inaakala lang niya ito dito kanina na wala lang ito. Ngunit sa ibaba pala nito ay mayroong mother zombie. Itong mother zombie ay kahintulad lang sa Ant Queen na kapag patuloy lang siyang pinapakain ng maliliit na mga zombie ay wala din itong katapusan na magpatuloy lang na magdagdag ng mga itlog ng zombie. Sabay ipinalabas na nga ni Chu Zuan ang kanyang nurturing tower upang kanyang bigyan ng utos ang kanyang mga bangkay na mga sundalo, dahil perpektong lugar raw ito dito upang kanyang gawing farm ng mga zombie, at posible din ba kaya na itong mga maliliit na mga zombie ay kanyang magagamit bilang mga resources o baka suporta lang ito para sa mother zombie. Nang nakalapag na sa lupa ang 3 bangkay na mga sundalo ng ating bida ay kanila silang inutusan na puntahan raw nila ang mother zombie at kanila itong hilahin upang lumabas sa kanyang lungga. Dahil sa ibinigay na utos ng ating bida ay agad naman itong pinasangayunan nitong 3 bangkay na mga sundalo at makikita sa kanilang mga mukha na ito ay excited na sa kanilang gagawin. Makalipas ang ilang sandali ay makikita itong dalawa na kanilang pinapanood ang mga kaganapan sa gitna ng kalsada. At nasabi na lang ni Ji Shengyou na ang sa unahan raw ay isang armored zombie at sinusundan ito ng bulky zombie at mayroon ding nagbabagang anino ng gaunt zombie, marahil silang tatlo ay parehong mga level 4 na mga zombie. Ang lalaki na cultivator ay mayroong kakayahan na kanyang utusan ang mga high level na mga zombie, sambit naman sa kanya ni Sheng Liang na hindi raw niya inaasahan na ang lakas pala ng immortal ay lagpas pa sa kanilang narinig na mga balita. Nagtataka naman na nagtanong sa kanya si Ji Shengyou na kung ang mga maraming itlog raw ba ng mother zombie ay sabay-sabay na mapipisa. Ay sa tingin ba niya na makakaya na talunin itong lahat ng 3 high-level na mga zombie? Tumugon naman sa kanya si Sheng Liang habang hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang nakita sa unahan na mayroon raw 30% na mapapatay ng 3 high-level na mga zombie ang zombie mother. Ngunit kung magagawa nilang matalo ang mother zombie ay magtatamo pa rin sila ng malaking pinsala. Makikita naman ang mother zombie na patuloy pa rin sa kanyang pangingitlog ng mga zombie, sabay nagbigay ito ng utos sa kanyang mga tagasunod na mga zombie na kanilang pasabugin ang kanilang mga sarili. Dahil sa utos na yun ng mother zombie ay nagtataka si Xiao Bao na kung bakit sabay-sabay na tumalon sa kanya itong mga maliliit na mga zombie, kasabay nito ay sabay-sabay na sumabog ang mga maliliit na mga zombie sa harapan ni Xiao Bao.
Dahil sa pagsabog ay napaluhod sa lupa si Xiao Bao na kanyang hinahabol ang kanyang hininga na kanyang tinamo ang malaking pinsala dulot ng pagsabog. Nang nakita ni Chu Zuan ang sinapit ni Xiao Bao ay nakaramdam siya ng tuwa dahil ito raw ay kawili-wili. Kahit nasa ikawalong antas ng zombie soldier si Xiao Bao ay nasugatan pa rin siya nitong maliliit na mga zombie sa pamamagitan ng kanilang pag-self-destruct. Mukhang itong mga zombie na ito ay mayroong supernatural dito sa Blue Star Planet na mayroong kanya-kanyang natatangi na katangian. Samantala nagsaad naman si Sheng Liang kay Ji Shengyu na mula raw sa panginginig ng ilalim ng lupa ay malapit nang lumabas ang mother zombie. Kung hindi umatras itong tatlong zombie ay mayroong 70% na posibilidad na malubhang mapuruhan ang armored zombie. Tanong naman sa kanya ni Ji Shengyu na kung sa tingin raw ba niya na ang taong immortal ay makikialam na sa mga nagaganap. Tugon naman sa kanya ni Sheng Liang na tiyak na yun talaga ang kanyang gagawin. Wala siyang gaanong alam sa tao na immortal pero ang kanyang tingin ay kinakailangan niya ng maraming effort para kanyang mapatay ang mother zombie. Sa paliwanag ni Sheng Liang ay natatawa si Ji Shengyu dahil kapag napagod na raw ang lalaki na immortal ay doon na silang dalawa na sasali upang kanila siyang tulungan. Makikita naman itong tatlo na mga bangkay na sundalo ng ating bida na sila ay nagkaroon ng malaking pinsala sa biglaan na pagsabog ng maraming bilang na mga zombie, habang natatawa naman si Chu Zuan dahil matagal na din siyang hindi kumilos ng personal. Ngayon ay oras na upang kanyang gamitin ang kanyang bagong teknik. Sabay lumapag siya sa harapan ng tatlong bangkay na sundalo na kanila silang inutusan. Na magmadali na silang tatlo na umatras, nang mabilis na tumakbo ang tatlo upang lumayo sa kinaroroonan ng kanilang boss ay makikita naman si Chu Zuan na kanya nang ginamit ang kanyang bagong teknik na ang Foundation Establishment Low-Grade Formation Ceiling Array, ngunit bigla na lang lumitaw ang isang kamay galing sa ilalim ng lupa. Ito pala ay ang zombie mother na sumisigaw na galit kung sino ang mga nilalang na nanggugulo sa kanyang teritoryo. Sa biglaan na paglitaw ng zombie mother ay natatawa lang si Chu Zuan na kanyang tinitingnan ng zombie mother at sabay kanyang pinalabas ang kanyang blood refine ng corpse fire. Nang pinakawalan na ng ating bida ang kanyang apoy ay sumambulat sa kanyang buong paligid na sabay-sabay na nilamon ng kanyang apoy ang maraming bilang na mga zombie sa loob ng kanyang formation. Makikita ang mother zombie na sumisigaw dahil sa sobrang init ng apoy na pinakawalan ng ating bida. Kahit na ganoon ay pilit pa rin siyang lumapit kung saan nakatayo si Chu Zuan upang kanya itong durugin. Sinabi pa sa kanya ni Chu Zuan na huwag na raw siyang pumiglas dahil ang apoy na kanyang pinakawalan ay nagmula sa pagpipino ng mga bangkay ng mga nabubuhay na mga nilalang. Sa madaling salita, kapag mas marami ang mga bangkay ay mas malakas at nag-aalab ang apoy. Nang nakita ng dalawa na halos ang buong lugar ay nilamon na ng malaking apoy ay napapatanong na lang sila na kung ano raw ba itong nangyari nitong apoy. Mayroon din ba siyang talento ng mga elemento? Ang kanila raw inaakala na puro enchantment talent lang ang mayroon siya. Maaari bang mayroon siyang dalawang katangian na mga talento? Ang ganitong tao ay narinig lang nila sa Imperial Capital ng Yan'an Dynasty, doon sa Yan City. Sinabi din ni Sheng Liang na kahit ang mga estrukturang bakal ay natutunaw, ang apoy na ito ay hindi bababa sa 1500 QC. Mukhang ang lakas nitong tao na ito ay lumagpas na sa kanilang mga imahinasyon. Hindi na raw nila kinakailangan na tumulong nitong tao na immortal. Makikita naman ng zombie mother na halos hindi na makagalaw dulot ng init ng apoy na pinakawalan sa kanila ng ating bida. Dahil sa init ng apoy ay gumapang ito sa harapan ni Chu Zuan na nagmamakaawa na itigil na ng ating bida ang kanyang pagpapahirap sa kanya. Dahil sa pagmamakaawa ng zombie mother kay Chu Zuan ay tuluyan na nga na pinawalang bisa ni Chu Zuan ang kanyang apoy na bumabalot sa katawan nitong zombie mother. Makalipas ang iilang mga minuto ay tinawag ni Chu Zuan ang kanyang tatlong bangkay na mga sundalo na kanya silang inutusan tatlo. Nahawakan raw nilang tatlong mabuti itong zombie mother dahil sasakay sila sa kanilang likod upang kanilang dalhin ang zombie mother sa kanilang terrible. Matapos kargahin ng tatlo ang mother zombie ay tuluyan na nga silang umalis sa lungsod sakay sa malaking espada ni Chu Zuan, samantala ang dalawa naman na natira ay kanila na lang nasabi, na ano na raw ang kanilang gagawin ngayon dahil wala na silang maaring ibigay na pangregalo sa immortal. Sinabi pa ni Sheng Liang na maghanap na lang daw sila ng iba pang pwede na pangregalo sa tao na immortal, at ayon din sa intel ng boat gang mayroon pang malakas na zombie mother sa Fengyang City, doon sa Northern Hangai Province, dapat na pumunta sila doon. Dako naman tayo sa Happiness Farm near Hautai Hotel, dito ay abala ang mga struktura sa kanilang ginagawa sa farm. Ang kanila palang ginagawa ay naghukay ng malalim sa lupa upang dito nila ilagay ang zombie mother bilang kanyang bagong tahanan. Sinabi pa ng isang tauhan ng ating bida sa kanya na natapos na raw ang unang yugto ng kanilang Happiness Farm project, kumpleto na ang utility groundworks, maaari na lang itong tingnan ng kanilang boss.
Tugon naman sa kanila ng ating bida na magaling raw ang kanilang ginagawa, mukhang maliraw pala ang nagsasabi na ang civil engineering sa mundong ito ay hindi na kinakailangan sa ganitong apocalypse, tuwang-tuwa naman itong dalawa dahil pinuri sila ng kanilang boss sa kanilang ginagawa. Sabay binigyan ng utos ng ating bida ang kanyang mga tauhan na simula raw ngayon bukod sa kanya ay wala nang pwedeng pumasok dito sa lugar na kanilang kinaroroonan, na agad naman na pinasangayunan ng kanyang mga tauhan. Matapos makaalis ang ibang mga tauhan ni Chu Zuan ay agad niyang inutusan ang kanyang 3 bangkay na sundalo na kanila nang ihulog ang zombie mother sa kanilang ginawa na malaking butas. At nagsaad si Chu Zuan sa mother zombie na hahayaan raw niya siya na mabuhay at bigyan ng mga maraming pagkain. Ang kanya lang gawain dito ay gumawa ng mga maraming mga mahihinang zombie, at dapat ang kanyang gagawin na mga zombie ay hindi kakain gagalaw maging ang magkaroon ng sariling isip, sila ang magiging pataba sa farm na ito, maliwanag ba? Dahil sa ibinigay na kondisyon ni Chu Zuan sa mother zombie kapalit ang kanyang buhay ay nanginginig ito na kanyang pinasangayunan ang ibinigay na kondisyon sa kanya ng ating bida at makikita ito na nagpapalabas ng mga maraming itlog ng mahihinang zombie. Matapos mangitlog ng maraming mga zombie itong zombie mother ay kanyang ipinakita sa ating bida ang kanyang ginawang mga itlog na mga zombie. Sambit pa sa kanya ng ating bida na magaling raw ang kanyang ginawa. Sa loob ng 4 o 5 araw itong mga itlog ay mapipisa na upang maging katawan ng zombie, itong mga katawan ng mga zombie ay magiging sustansya para sa paglilinang ng mga halaman, sa paraan na ito ang mga halaman katulad ng mid-spirit moss at blood demon's fangs ay maaaring mas dadami, at tuwang-tuwa ang ating bida dahil bukod pa raw doon sa bawat zombie na mamamatay matapos madrain ng mga halamang espiritual siya ay makakakuha ng karma mula dito. Makalipas ang 1 buwan makikita ang mga gatumpok na mga zombie galing sa zombie mother na ito ay nagmistulang bundok, at sa gitna nito ay mayroong enerhiya ang lumabas papunta sa itaas. Ang enerhiya pala na ito ay nanggaling sa ating bida at halata sa mukha nito na ito ay tuwang-tuwa dahil sa wakas raw ay matagumpay na niyang nakumpleto ang Bloodfiend Shadow Technique. Ang Bloodfiend Shadow Technique ay isang makapangyarihan na teknik na nagmula sa ika-4 na layer ng Bloodfiend Demon Scripture. At sa pamamagitan ng pagsasama ng Essence Blood at Yin-Fiend Energy ay magagawa nitong bumuo ng maitim na mga anino, karaniwan silang nagtatago sa loob ng kanyang sariling shadow, kaya lubos silang hindi makikita. Kapag siya ay inaatake ay automatiko nila siyang tatakpan laban sa 3 nakakamatay na mga atake, at maaari din nilang ipagpapalit ang kanyang sugat papunta sa kanila maging ang buhay sa sarili nilang buhay. Ngunit natuon ang pansin ni Chu Zuan sa kanyang 3 mga bangkay na sundalo dahil napansin niya na umangat na ang mga lakas nito. Si Xiao Bao ay umangat sa antas ng Zombie Level 1 Zombie General, si Xiao Hu isa na din Level 1 Zombie General, habang si Xiao Lang ay isa ng Level 2 Zombie General. Sa pag-angat ng antas ng 3 mga bangkay na mga sundalo ng ating bida ay masyado siyang natuwa dahil hindi na raw masama dahil silang 3 ay nag-advance patungo sa antas ng Zombie General. Itong 3 Zombie General ay kasing lakas na ng 3 Powerhouse Cultivator sa Foundation Establishment Stage. Salamat sa Happiness Farm na nagbibigay ng walang katapusang mid-spirit moss na nakakatulong sa kanilang paglilinang sa pamamagitan ng mga pinong Tai Shui Pill. Kung nandoon siya sa mundo ng Kangzuan Continent ay wala siyang panahon na makabuo ng ganito kabilis na 3 mga Zombie General at talagang hindi ito basta-bastang lakas dahil maging ang kanyang Bloodsteel ay pagkatapos ng kanyang ikalawang pagbabago ay nagawa niyang ma-activate ang Boiling Blood Technique sa tuwing pumupunta siya sa Blue Star Planet at napakarami ang kanyang nakukuha dito. Gayunpaman ang efficiency ng Yin-Field Soul Draining Formation na ito ay patuloy na bumababa. Ang araw-araw na mga supply ng kanyang Yin-Fiend Energy ay kulang na kulang para sa kanyang cultivation, hindi pa kasama dito ang pagpapakain ng gutom na Fiend Soul. Pero sa ngayon ay panahon na upang bumalik siya doon sa mundo ng Kangzuan upang bumili ng bagong uri ng mga formation. Nang nakabalik na si Chu Zuan sa Kangzuan Continent ay kanyang pinakawalan ang kaluluwa ng Two-Headed Python sa labas ng kuweba na kanyang pagmamay-ari, na kanyang nasabi na kapag siya raw ay aalis dito sa kanyang kuweba, itong Twin-Headed Python ang magbabantay dito, sa tulong ng kanyang Yin-Field Energy ay kaya niyang depensahan ang lugar laban sa 6 na mga Foundation Establishment Cultivator. Nang papaalis na si Chu Zuan sa kanyang lugar ay kanyang iniisip na matapos raw niyang magsanay ng seclusion ng matagal na panahon ay ngayon oras na niya upang kanyang tingnan kung ano na ang mga nangyari dito sa kanyang paligid. Makikita naman dito ang mga tao na magkasama na naglalakad sa gubat na pinapangunahan ni Wei Hua at ni Shenglong. Ngunit napatigil sila sa paglalakad dahil mayroon silang nararamdaman na malakas na enerhiya papunta sa kanilang kinaroroonan,
Sinabi pa ni Wei Hua sa lahat niyang mga kasama na mag-ingat raw silang lahat dahil mayroong malakas na aura ang biglaan na lang na lumitaw. Ngunit laking gulat nila dahil ang malakas pala na aura na kanilang nararamdaman ay nanggaling sa ating bida na biglaan na lang lumitaw sa kanilang harapan. Sa nalaman ni Wei Hua na kay Chu Zuan pala ang malakas na enerhiya na kanilang nararamdaman ay halos nabunutan siya ng tinik sa kanyang dibdib dahil ligtas na sila sa panganib. At nagtanong si Shenlong kay Chu Zuan na wala pa raw isang buwan bago sinimulan ng kanyang Uncle Chu na magsanay ng seclusion ay bakit lumabas na siya kaagad. Samantalang pinakilala naman ni Wei Hua si Chu Zuan sa kanyang mga kasama, dahil ang tao raw na nasa kanilang harapan ngayon ay si Chu Zuan, isang Foundation Establishment cultivator ng kanilang Extreme Yin Cave. Siya ay ang kanilang Uncle Chu. Sa nalaman ng mga tao na itong tao raw pala na ito na bigla na lang lumitaw dito ay ang uncle ng nag-e-escort sa kanila ay hindi sila makapaniwala. Kasabay nito ay agad na lumuhad sa harapan ni Chu Zuan ang maraming mga tao at ito ay nagbigay ng paggalang sa kanya. Saad pa ni Shenlong kay Chu Zuan na itong mga ito raw ay mga manggagawa, sila ang nag-e-escort sa kanila upang kanilang maitatag ang bagong pamayanan. Nagtanong naman sa kanya si Chu Zuan na kung mayroon raw bang hindi magandang nangyari kamakailan. Sagot naman sa kanya ni Shenlong na ito raw ay isang importante na mga bagay. Paliwanag pa niya na ang Tian Sect ay naghahanda para sa malaking pag-atake laban sa mga katutubo na mga grupo ng Wushu, dahil mukhang mayroong golden core na ambush ng mga katutubo at malubhang nasugatan at nawalan ng malay, dahil dito napilitan ang kanilang sekta na bilisan ang kanilang plano. Sa mga nalaman ni Chu Zuan ay kanya na lang nasabi na sa pagtitipon raw ng buong lakas ng Tianyin Sect ay madali lang nilang mapipigilan ang mga katutubong grupo ng Wushu. Gayunpaman matapos ang maraming taon ang kanilang nagawa ay nagtatag lamang ng maliit na sangay ng Wushu, sa panlabas nagpakita sila ng normal na anyo. Pero ang totoo matagal na silang naghihintay ng lehitimong dahilan para kumilos, ngayon ay mayroon na sila ay tiyak na ilalagay nila ang kanilang buong puwersa sa kanilang laban. Sinabi din ni Shenlong kay Chu Zuan na ngayon ay marami na sa kanilang mga cultivator ang dumating sa kalapit na Mountain Hall. Ang unang alon ay binubuo ng 5 Foundation Establishment Stage at ang 70 hanggang 80 ay nasa antas ng Chi Refinement Disciples, pero ito lang ang unang grupo. Ang kanilang mga ekspresyon ay halos malungkot, na para bang mukhang sila ay pinatapon sa frontline. Ayon naman sa kanya ni Chu Zuan na sa bandang huli ang kanilang digmaan na mayroong dalang mga sakripisyo ay walang gustong manguna at managot sa mga kahihinatnan. Sa tingin din ng unang grupo na ipinadala sa digmaan ay ang mga disciples na walang mga koneksyon, sila ay mga piling panloob upang maging sakripisyo. Sa paliwanag ni Chu Zuan ay natatawa na lang si Shenlong dahil gumagamit na sila ng lahat ng uri na pamamaraan para palakasin ang kanilang lakas kahit gumagamit pa sila ng sining ng demonyo. Sinabi lang naman ni Chu Zuan kay Shenlong na mukhang nakinabang din naman siya ng malaki sa kanila. Sa sinabi ni Chu Zuan kay Shenlong ay napahawak na lang siya sa kanyang ulo dahil nakapagkamit raw siya ng kakaunting pakinabang mula sa mga Chi Refinement Disciples. Kung sasali raw dito ang kanyang Uncle Chu ay mas mapadali ang kanilang pagkuha dito o baka mas higit pa. Agad naman na hinawakan ni Chu Zuan ang balikat ni Shenlong na kanyang pinasangayunan ang kahilingan sa kanya ni Shenlong dahil hindi raw niya inaasahan na mayroon din pala siyang angkin na talino. Kanya raw ituturo sa kanya ang black market para kanyang makita ang kasalukuyan ng mga presyo ngayon.